target natin ngayong araw, tulad na nasabi namin earlier on, base sa clean list na galing sa LTFRB, 27,181 na TNVS drivers ang mabibigyan ng tigpa 5,000 pesos. Bukas naman, para sa public utility jeep, 23,652. Pero this number can still increase kasi may dinadagdag pa ho ng mga drivers mula sa LTFRB list, and we are continuing to process them. Pagdating naman sa delivery service, we're looking at 137,799. And then sa MC, 27,635. Ang suma total ho nito is around 216,267. This week alone, alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo, tinatansya na gagastos ang department ng 1 billion, halos 1 billion pesos to make sure na lahat ng mga binanggit ko ay makatanggap ng kanilang cash relief assistance. Uunahan po kayo kasi nakikita ko yung mga feed ngayon. As usual, meron hong mga drivers ng TNVS na nagpupunta sa payout site at hindi nila nakita yung pangalan nila doon sa pinublish ng LTFRB kahapon. Hindi rin nila nakita yung pangalan nila sa mga nakapaskil sa mga payout centers. Lilinawin lang ho namin na ang panawagan namin sa mga TNVS drivers, pag wala ho yung mga pangalan nyo, una, wag ho kayong mangamba. Hindi naman ho to ang una at huling araw ng payout. Katulad na nangyari sa tricycle drivers last week, pwede tayo mag-schedule ng special payout day. Pangalawa, wag ho natin ibunto yung frustration natin sa mga nakapula ng mga DSWD staff sa payout center. Hindi ho sila ang gumawa ng mga listahan. Sila ho, kami ang departamento namin, tumutulong lamang ho dahil nasa amin nakalagak yung pondo para sa mga individual na may pinagdaraan ng krisis. Pero ulitin ko, hindi ho DSWD ang gumawa ng mga listahan. Kumuha ho kami ng listahan sa LTFRB na hinango naman sa listahan ng mga kumpanya na may nagpapatakbo ng mga TNVS. Ngayon, ang request namin, bukod sa wag nyo kagalitan ng aming mga empleyado sa payout centers, wag na rin ho tayo magtungo sa payout center kung hindi nyo nakikita yung pangalan nyo sa published list. Ang gagawin po nyo, magpunta kayo sa inyong mga TNC o yung kumpanya na may hawak sa inyo. Kasi sila naman ho ang nagsasubmit sa amin ng kanilang mga drivers. Siguro sa punto na to, ibibigay ko ho yung mikropono kay Chair Vigor kasi mas maipapaliwanag niya kung bakit hindi tugma yung numerong ibinigay sa amin ng mga TNC o yung mga kumpanyang may hawak sa kanila versus yung numbers ng drivers on the ground. Maraming salamat, Secretary Rex, Secretary of Bata Interpretation. Alam nyo, lumalabas ang buong datos. No? Maganda nga ito eh. At nakikita natin yung buong stakeholders sa ating industriya. Yung listahan po ng TNVS ay galing rin po dito sa mga transport network companies na siya ang namamahala ng mga TNVS. So dapat tugma po yan. Kung ano ang nasa listahan nila, yun na po kumaandar sa baba. But marami pala hong mga detalyado yan. No? Ang napasa po sa amin, kasi sinisita ko namin yung mga transport network companies. Sabi namin, bakit may nagreklamo mga driver na hindi nasama sa listahan nyo. No? Ngayon sinasabi po nila, merong mga driver po raw na hindi tawag nila active drivers. Meaning to say, in the span of 30 days, isa lang ang trip niya within a 30-day period. Pero sa mata ng driver, hindi naman niya naisip na hindi siya TNVS driver. No? So, akala niya siguro, entitled pa rin siya. So, sabi namin, sa utos na rin ni Secretary Bando, isama lahat. Sabi nga ng Pangulo, walang maiiwanan. No? So, sinabi namin sa mga TNVS, give us the complete list. Huwag niyo na po i-filter. No? So, hinihintay ho namin ngayong araw para maproseso po natin yan. At buti na lang, yung pasensya ng DSWD, no? Kami nagpapasalamat para ma-process sila for the payout date, the special payout date for them. So, yun. We're asking the TNCs, gamitin na natin itong pagkakato, kumpletuhin na po yung datos. No? Tapos, pero pa hong mga TNVS, onboarded ho sila no, sa mga TNCs, no?
Pero nagkukulang ho sila ng franchise documents, no? So sabi namin, isama nyo na rin yan. Sa utos na rin. Everybody should be included. Basta TNVS driver siya, hindi naman namin qualify kung siya active, very active, or they're not active at all, or kulang ang papeles nila. Hindi na namin muna sisilipin natin yan. Ang utos po, walang maiiwan. So we will complete that list. We will coordinate with the TNCs para matulungan yung ating mga driver na pumupunta sa payout o nagreklamo para makompleto. No? And the TNCs understand and they committed to bring down the list today. Bigyan natin ng deadline para ma-proseso po natin, no? Ang ating listahan. Meron din yung mga driver na nagdodoble-doble. Di ba? TNBS driver siya, at the same time, either MC taxi driver siya, o kung di naman jeepney driver siya, no? So, pag nag-doble-doble duplication, hindi na siya pwede kumuha as TNBS. Kasi, makakakuha na siya as PUJ driver. So, yun po ang one of the reasons kaya minsan natatanggal sila sa listahan ng TNBS. Or maybe nasa MC taxi list na po siya, no? Finally, yung incomplete list na tawag ko natin, siyempre, we have to make sure na yung pera ay pupunta sa tamang tao, no? So that meron may mga detalyeng kailangan higit sa kanila, minsan incomplete list, incomplete details, no? Itong detalye naman to ay yung detalye na nasa lisensya po nila. But it doesn't mean to say na hindi sila makakuha, no? Again, we are coordinating with the TNCs, no? Ibigay na sa amin yung lisensya para makompleto na namin yung detalye ng driver na yun. Kasi merong mga driver, halos pareho pangalan eh. So, nag-iiba na lang yan sa address or birthday. No? So, gusto na namin masigurado at tama rin naman na yung pera ay pumunta sa tamang tao. So, we hope to complete this list by, if not today, by tomorrow so that ma-proseso na po sila and we can coordinate with the DSWD for a special payout for those who are not included today. And that holds true for other modes of service. Kinukuha lang naman namin listahan doon sa mga kumpanya kung sino ang nag-ooperate ng mga modes of service na to, gaya ng motorcycle taxi. Naka-schedule din po sila. No? So learning from this experience, sinasabihan na natin yung mga motorcycle taxi, lahatin nyo yung driver nyo. Huwag nyo pipiliin kasi doon tayo nagkakaroon ng problema. Maraming pong salamat. So kung madagdag ko lang kasi I'm sure the whole day today, as we speak, nakikita ko na sa mga feed ng mga news outlets, yung mga drivers na medyo na-frustrate dahil wala sila sa listahan pero nagpunta sila sa payout centers. Una po, ulitin ko, hindi ho DSWD ang gumawa ng listahan. Pangalawa, hinango lang ho namin yan sa mga kumpanyang may hawak rin ho sa inyo. Kaya kung meron kayong dapat puntahan ngayon or so to speak, meron kayong dapat singilin ngayon, singilin natin mismo yung mga TNC nyo o yung mga kumpanya nyo na may hawak sa inyo. Kagabi, katulad yan, kinikwento ko nga kay Sec Banoy at kay Chairman, umuwi ako sa Valenzuela, yung mga Valenzuela na mga TNVS na wala sa listahan, kinikwento nila sa akin, tawag sa kanila tempo drivers. Yung pala, sa mata nila, legitimate silang driver, pero wala silang mga prangkisa na valid mula sa LTFRB. So, it's really the responsibility ng mga TNC. Pangalawa, may nabalitaan rin kami sa DSWD na ikinasasama ng loob namin ang sabi raw ng ibang kumpanya. I'll name it already and bahala na sila kung pupuntahan nila ako because the drivers I spoke to last night were from Grab. And Grab was telling them na nag-cut off raw ang DSWD dahil wala na kaming pondo. Wala hong katotohanan na walang pondo ang DSWD para sa activity na to. Presidente po mismo ang may direktiba sa amin ni Secretary Banoy na itabi na tong pondo na to para sa operation na to. Kaya nga kanina nag-agree kaming tatlo na itong mga tempo drivers kung tawagin, isubmit na, panawagan namin sa mga TNC, huwag nyo ho nang i-filter, huwag nyo nang itago pa sa amin. Isubmit nyo na ang lahat ng drivers nyo, pati yung mga tempo drivers na tinatawag nyo, para matulungan ho sila ng DSWD. Gagawa ho kami ng special payout schedule para lang sa kanila. Basta isubmit nyo lang ho sila sa LTFRB na maayos para mai-endorso sa amin. Panghuli, pagtapos ng Holy Week, nakita ko may activities ang DOTR sa fuel subsidy. Magsisimula na rin ang DSWD sa payout sa mga TODA drivers at mga iba pang mga public
vehicles sa labas ng Metro Manila right after Holy Week. In fact, sa indicative natin, outside Metro Manila, sa mga areas na maraming tricycle, mga cities and metro areas nila, we're looking at 587,000 tricycle drivers na sisimulan na natin ang payout right after Holy Week. So yun lang ho mula sa DSWD. Maraming salamat po.